News alas 7. Power News alas 7. Power News alas 7. 30 minutos sa mga nagbagang balita gikan sa laylay bahin sa kalibutan. Power News alas 7. Power News alas 7. Ania ang atuang big balita. Power News alas 7. Maayong buntag mga ka-power, live diri sa GL Broadcast Media 97.9 News Information Center Villanueva, Misamis Oriental. Kini inyong kauban sa balita, Francis Alan Amparo Tillapir. Buhaton na usap kaninyo sa laing hugna sa mga minobong balita gikan diri sa lawag sibihan ning adlaw nga Miyerkules, pizza 4 ning bulan sa tuig 2020. Power News alas 7. Alas 7:31 na sa kabuntagon. Power News alas 7. Regional News. Power News alas 7. Pito ka mga balay sa Purok 2, Barangay Limon, siyudad sa Butuan ang naabo sa sunog ning hapuna o kagahapon sa hapon niya. Kundiin apil sa nasunog ang balay ni Kagawad Pilipe. Gibot sa ni Kagawad Pilipe nga apil sa nasunog ang panimalay nila ni Belinda Abinido, Juliet Andayan, Ando Bermudez, Jello Generalao, Jamie Mungaya og Aldin Ayubain. Nagikan matud pa ang kalayo sa panimalay ni Belinda Abinido og tungod sa kapaspas sa pag-ulbos sa kalayo, bugtong niyang nakuha ang pipilalang kasapot og ang iyang TV set. Doon na matod pa'y tao sa balay sa mga Abinido apan wala pa siya masayod kung anong kalit niya mikaylap ang kalayo. Parayan pa usab nga gisuta sa ang hinungdan sa pag-ulbos sa kalayo og ang gibilin ining danyos apan wala kini magbilin og angol. Power News alas 7. Samtang mokabat usab sa 144,000 ka pesos ang danyo sa sunog sa Unit 2 Carbon Public Market sa may Barangay Ermita, Dakbayan sa Sugbo sa adlaw Martes, alauna sa kadlawon. Unom ka mga stall ang nangaugdaw. Matod ni FO2 Fulbert Navarro, ang investigador sa Cebu City Fire Department, ang alarma ilang nadawat mga alauna 3 sa kadlawon adlaw Martes. Wa na makakatap ang kalayo, hinungdan nga wala na nila gisaka ang alarma o nakontrolar ra dayon alauna 11 sa kadlawon. 15 minutos ang nilabay gikan sa pagdeklarar nga nakontrolar na sunog, hingpit kining napalong. Power News alas 7. Nabulabog ang kamingaw sa usa ka purok sa may Barangay 76A, Bocana, Davao City, gumikan sa kabana sa magpartner nga nag-jerjer. Sa niaging gabi, nabulabog ang usa ka purok kay nahibalan sa magpartner nga gibaklag sila. Nasayran nga nabungkag ang kurom sa tulo ka mga lalaki og usa ka gina nga nagdula og madyong kay ilang nadungog ang utnga nga makapasiga sa mata. Sa impormasyon nga nahipos, banha kaayo ang magpartner dihang nadunggan sa mga nagmadyong sa kilid sa ilang kwarto. Ang usa kanila wala gayud makapugong, nag-alingasa sa nadunggan nga utnga, may tindog kini og nang lili. May sunod usab og tindog ang tulo niini kakadula diin nadunggan na sila og nadunggan na sila og pagpanglili dihang namatikdan sa lalaki nga si alias John, 45 anyos. Netindog kini nagtapis o gigawas ang mga nanglili kanila. Gikompronta ni John ang upat, tinungdan nga nabungkag ang kamingaw sa ilang purok alas 10 sa gabi. Human gipablatay ni John sa San Pedro Police Station, may lahos kini sa barangay aron pa sumunan ang upat niya ka mga silingan. Power News alas 7. Samtang usa ka high value target kon HBT nga drug dealer ang nakaikyas sa gilusad nga anti-drug operation sa mga otoridad alas 5 sa buntag kagahapon adlaw sa may probinsya sa Cotabato. Gilang suspect nga si Ibrahim Samama, pugante sa North Cotabato District Drill o nagpuyo sa may barangay Balakayon, Pigkawayan, North Cotabato. Sumala kang Cotabato Police Provincial Director Colonel Henry Villar nga milusad og anti-drug operation ang hiniusang puwersa sa Philippine Drug Enforcement Agency kung Padilla Soc Sargent
34th Infantry Battalion Philippine Army o Cotabato Police batok sa suspect sa iyang Pinoy-anan. Apan nakamitikod ang grupo ni Samama nga nagsingabot ang raiding team hinungdan nga ila dayon kining gipabuthay. Milungtad sa 25 minutos ang sinukliay og mga bala tali sa duha ka pundok gamit ang mga tag-as nga matang sa armas. Na-recover sa walay ni Samama ang unom nga motorsiklo, usa ka multi-cab, duha ka dakong pakete sa shabu, usa ka M16 Armalite rifle with M203, duha ka rifle grenade, tulo ka 40mm HE ammo, usa ka hand grenade, usa ka M16 magazine short nga dunay 20 ka bala, ug usa ka handheld two-way radio. Power News alas 7. Dead on arrival sa Cebu City Medical Center kon CCMC ang 41 anyos nga traffic enforcer sa Cebu City Transportation Office o CCTO. Human po sila alas 7 sa gabi ni atong Lunes sulod sa ilang balay sa may sitio Kabangkalan, Barangay Bulacau, Syudad sa Subo. Critical usabang niyang 39 anyos nga manghod nga giapil sa pagpusil sa duha ka mga gunman human usa nila gisukmag sa biktima nga nakakita sa pagpamuzil. Si Police Major John Karen Escobar ang hepe sa Pardo Police Station nga nahinabi sa Power Radio ni ila sa namatay nga si Darwin Ivoran, usa ka job order nga kawani nga na destino pagka traffic enforcer. Si Darwin naigo sa iyang ulo. Kritikal ang iyang manghod nga si Dwight, 39 anyos, kinsa naigo sa tangkugo pagpusila. Sa investigasyon sa Pardo Police Station, si Darwin maopalay pag-abot gikan sa trabahoan. Human gihubok ang pang-ibabaw nga uniforme ni lingkod atubangan sa telebisyon. Wala magdugay usa ka tawo ang kalit nga misulod sa ilang balay ug walay igong rason giposil una si Darwin tumong sa ulo. Si Dwight ang naara usab sulod sa lawak giduol ang gunman dayon na nukmag. Si Dwight gipahimang nuain pa sa gunman nga wala siya'y labot. Ang managsuon gidala sa tambalanan apan dead on arrival si Darwin. Nagtuo ang mga pulis nga gisundan si Darwin samtang nagpaingon pauli sa ilang balay sakay sa iyang motorsiklo. Dunay gitutukan karon ang Pardo Police Station nga posibleng maoy suspect sa pagpatay apan wala una gitugan ang mga ngalan. Personal grudge o bangi ug may labot sa iyang pagka-traffic enforcer ang ilang gitutukan. Power News alas 7. Gipasalig sa ahensya sa Davao City Police Office nga tutukan nila ang pagpatuman sa liquor ban sukad nga gisugdan kini pagbalik kagahapong adlaw hangtod na sa Disyembre 31 ning kasamtangan nga tuig. Sumala pa kang Police Colonel Kirby John Craft, ang director sa Davao City Police Office. Ipatuman nila ang gipagulang executive order ni Mayor Inday Sara Duterte Carpio labi na nga sakop sa kamanduan ang one strike policy sa mga tindahan nga makasupak sa kamanduan. Nasaran usab kang Crap nga sukad Marso 1 hangtod Nobyembre 1 nakatala sila og 513 ka mga nakasupak sa liquor ban. Hulyo 1 hangtod Nobyembre 1 og atul sa MGCQ period anaa na sa 590 samtang sa nilabay nga Oktubre 15 hangtod Nobyembre 1 anaa sa 33. Gitataw usab ni Kraft nga kadtong musupak nga mga tindahan o gapadayon nga namaligya og ilimno makahubog tangtangan sumala pa kini og permit. Padayon usab ang panawagan sa opisyal ngadto sa mga Dabawenyo nga kung dili mahinungdanon ang lakaw, mas maay sumala pa nga magpabili na lamang sa ilang mga panimalay. Hilabi na karon nga padayon ang giatubang nga suliran sa nasod kalabot sa COVID-19. Power News alas 7. Balitang waray. Power News alas 7. Gikan dito sa may Tacloban City, maghahatag tambulig ang lokal nga panggobyernohan Northern Samar mga biktimahan bagyong Rolly Katanduanes ngan Albay. Sumala kan John Allen Birbon, tagapagyakain LGU Northern Samar nga tikang paan pag-igo bagyong Kinta in may ayda hanahira nga naka preposition nga mga relief packs para untaha mga biktimahan kalamidad. Bisan pa nga apektado ang Northern Samar bagyong Rolly, nagpasalamat naman Berdon nga diri sukad kadakuan gindurot nga danyos ira lugar. Nagpakasarabutan naman konseho nga ighatag ang mga relief packs nga mas
manginginahanglain rason nga napili nira ang katanduanis ngan albay nga pagtagaanhin tambulig tungod ngan ini an napuruhain han naglabay nga bagyo. Power News alas 7. Samtang balitang Ilonggo patay sa ginpatigayon nga search warrant operation ng isa ka miyembro sang grupo nga Dawla Islamia makaligad suno pa magabato sa otoridad sa Maypurok 1, Barangay Sumbakil, Pulumulok, South Cotabato. Sa nangin interview kay Pulumulok Deputy Chief of Police Captain Romel Hitalia, ginkilala sini ang suspect kay Abdul Aminula Alon, 40 anyos kag residente sang nazambit nga lugar. Suno kay Hitalia, magapatigayon kung tani sila sang search warrant of sa kaso nga pagbayular sa RA 9165 sang iya nga kaupod nga pulis sa panimalay sang suspect apang sang matukiban sini ang mga kapulisan ang gilayon na lamang sila ginpalukpan sang baril. Kabangdanan nga napuwersa nga magpalupok naman ang mga kapulisan kag kun sa diin na igo ang suspect sa iyang kalawasan nga nangin kabangdanan sang iyang kamatayon. Nakuha naman suno pa sa suspect ang duha ka rifle grenade, duha bala sang kalibre 38 kag 12 ka sachet nga ginadudahan sang shabu. Sa subong, mas ginpahugtan pa sang Pulumulok PNP ang ilang nga mga operasyon kag pagbantay sa ilang nga lugar, ilabi na nga yara gyapon sa pandemya. Power News alas 7. Ginpalukpan sa mga miyembro sa New People's Army ang Citizen Armed Forces o Armed Force Geographical Unit o CAPGU detachment sa Pudpud, Maigaw, Iloilo. Sa interview kay Major Sinon Panseto III, spokesperson sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army, iya ginpahayag nga magluwas sa CAPGU members yara man sa nazambit nga detachment ang mga tropa sang militar nga nagabantay sang natabo ang pagpangharas. Suno kay Pansito, wala man sang naigo ukon na samaran nga sundalo. Ginabanta nga napulo tubtob 15 ka miyembro sang NPA ang responsable sa amo nga pagpalupok. Power News alas 7. Isa ang patay kag apat ang pilason matapos magbunggo ang dipam pasaheron nga jeep nga nakaparada nga 10-wheeler truck sa Banga Carmen, Barangay Granada, Syudad sang Bacolod kagabi. Sa interview kay Police Corporal Rodel Bilarde, investigador sang Bacolod Police Station 5, nagpanyapon lang kadali ang driver sang truck nga si Jose Maria Diocampo sang hinali lang nga nagbunggo diri ang ulo sang jeep nga ginamaneho ni Joshua Araujo. 56 anyo sakay ang stepfather sini nga si Lori Fernandez, 56 anyo sa front seat kag asawa nga si Hazel Gatchalian, 24 anyo sa likod upod ang duha sini ka mga kabataan nga Sanday Jan Araujo, 3 katuig kag Abi Joy Araujo, 5 katuig. Suno kay Bilarde, nagikan sa barangay Alangilan, Sanday Araujo, bangod may gitambungan nga gamay nga pagtililipon kag ginako man ni Araujo ang nga nakainom ini bangod sa makasog nga impact sang pagbunggo sang sakyanan sa truck. Namatan gid ang yara sa front seat nga si Fernandez apang suno sa investigador nagaginhawa pa ini sang sila ang mag-abot. Apang pag-abot sang rescue gideklara na ini nga patay bangod sa frontal abrasion kag lower rib fracture. Nakaangko naman sang mga minor injuries ang apat ka iban pa nga mga pasahero. Suno sa iya, temporaryo nga iga-detain ang driver sang truck para sa proper disposition. Subong man ang driver sang jeep kung makagawa na ini sa ospital. Nagapanindugay naman ang driver sang truck nga si Jose Maria Diocampo nga mayara ini sang ginbuntang nga pulang warning device sang iya ginpark sa lakyan kag nagasiga man ang hazard sang iya truck. Sunod dire, nagpauli lang siya kadali agod manihapon lang kung tani apang matapos ang 15 minutos. Wala pa ini nakatimo sang may nagpadulong sa ilabaray kay ginpabalo nga nabungguan ang iya nga traka. Sunod kay Diocampo, kagab ilang ang labing una nga nahigayunan nga nagpark ini sa nasangbit nga lugar bangod pagkatapos sini manihapon.
Iya inikonta ni idiretso sa parking lot sa Shopping Lopez Haina, agod didto tulugan, agod ipa emission pagkaaga. Power News alas 7. Alas 7:46. Power News alas 7. Uy, paling Alejandro. Kadako gud sa imo balay nga gipatukod. Unya na anak kay koloro ug uban nga mga materyales sa pagtrabaho sa imo balay. Aw, nangita palagi ko. Akong mao ka na, ana ay MCP Steel Fabrication. Ang motubag sa imong pangilang nalon. Patsada didto kay maabibihon ang tagiya og dali ra maduulan. Si Mr. Gino Maderal. Daghan pa gyud imong makita og mapili nga mga materyales. Sama sa Sea Farlands, galvanized steel door jamb, colored Amazon green gutter, special lavender colored gutter, colored fascia molding, colored ridge cap, colored ridge roll, long span colored cladding and spandrel, colored spandrel, hardy flex, hardy light, marine plywood, colored tile roof, colored roofing and cladding, reed span color roofing, corrugated color roofing, cladding and ceiling, steel decking, light metal frame, ug house spandrel ceiling. Mao ba? Patsada ko diha. O sige, wato na dayon ko sa MCT Steel Fabrication. Uy, pare Alejandro, kagwapo na ba kaayo sa imong balay? Pero aso kaayo ang imong kusina. Mas maayo imo ka ng patauran og steel panghaw. Unya, asa man na makita? Dito lang gihapon makita sa MCT Steel Fabrication. MCT Steel Fabrication, located at Zone 12 sa La Cruz Tagaluan Highway Road. For more information, please contact 0967-952-7463 and look for Jeneline Maderal, MCT Steel Fabrication. Ang MCT Steel Fabrication Plant, aduna usab sila mga construction supply mga kapower. Power News alas 7. National News. Balita gikan sa kauluhan, mga balitang Tagalog mga kapower. Power News alas 7. Alas 7:48 na sa kabuntagon. Power News alas 7. Nasa kamay ni Pangulong Rodrigo Duterte kung ipoporsigi ang pagpapawalang bisa sa Visiting Forces Agreement o BFA sa Estados Unidos. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin, tanging si Pangulong Duterte lamang ang maaaring makapagpasya hingil dito. Tiwala ang kalihim na makakapaglabas ng tamang desisyon ang Pangulo sa Disyembre kung saan mapapasuna ang suspensyon ng BFP abrogation. Bagamat ikinokonsidera ng Pilipinas ang China bilang kaibigan sa kabila ng agawan ng teritoryo sa West Philippine Sea, naniniwala si Locsin na kailangan ng presensya ng US military sa East Asian region. Mahalaga niya ito sa pagbalanse ng kapangyarihan sa rehiyon. Nitong February 11, formal na nagpadala ang gobyerno ng Notice of Termination ng BFP sa US na magiging epektibo sana pagkatapos ng 180 days maliban na lamang kung magkaroon ng negosasyon. Pero nitong June 1 ay nagpadala ang BFP ng diplomat note kung saan inabisuhan ang US Embassy sa Manila hinggil sa kautusan ni Pangulong Duterte na suspindihin ang nakatakdang kanselasyon ng BFP sa loob ng 6 na buwan. Power News alas 7. Inanunsyo ng Malacanang na mayroong shortlist si Pangulong Rodrigo Duterte ng mga kandidatong magiging susunod na pinuno ng Philippine National Police o PNP. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinaubaya na nila sa Pangulo ang desisyon kung sino ang itatalagang bagong police chief. Nabatid na aabot sa mandatory retirement age na sa 56 sa November 10 si PNP Chief Police General Camilo Casculan na itinalaga ni Pangulong Duterte noong Setyembre. Power News alas 7. Nagpaalala ngayon ang Department of Education DepEd na huwag gawing evacuation centers ang mga paaralan na ginawang quarantine facilities. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, may mga regulasyon silang sinusunod kung saan hindi dapat maghalo sa iisang paaralan ang evacuation center at quarantine facilities. Hinikayat din ni Briones ang mga komunidad na magtayo ng multipurpose building upang magamit na evacuation centers o quarantine facilities base sa kasulukuyang datos.
Sinabi ni Briones na 4,637 kasilid-aralan sa ilalim ng 44 DepEd divisions ang nagsisilbing evacuation centers kung saan nananatili ang nasa 21,000 na pamilya na apektado ng kalamidad. Dagdag pa ng kalihim ang Department of Health o DOH na ang bahalang magdetermina kung anong magiging epekto kapag ginamit na ang mga evacuation centers ang mga paaralan na sa gitna ng sitwasyon ng COVID-19 sa bansa. Our News, alas 7. Nagpaliwanag ang National Disaster Risk Reduction and Management Council hinggil sa pagkakaiba ng inilabas nilang bilang ng nasawi sa situation report kumpara sa ulat na inilabas ng Region 5 DRRMC o RDRRMC. Nabatid na sa situation report na inilabas ng NDRRMC, 17 ang inulat na patay at 2 ang sugatan sa Calabarzon at Region 5, gayong una nang iniulat na sa Region 5 RDRRMC na 20 na ang patay. Ayon kay Ija Mariano, Media Liaison ng NDRRMC, hindi muna nila inilabas ang bagong pasok na datos ng mga nasawi hanggat hindi ito na-validate ng Management of the Deed and the Missing na pinamumunuan ng Department of Interior and Local Government o DILG Cluster. Sa kabila nito, tiniyak naman ni NDRRMC spokesperson Mark Timbala na ang mga bagong labas na figure ay ipapublish din pagkatapos dumaan sa validation dahil ang datos mula sa reyon ay raw figures pa lamang. Sinabi pa ni Timbal na mula sa 17 nasawi na nasa kabilang opisyal na tala, isa rito ay mula sa Calabarzon habang 16 sa Bicol Region. Our News, alas 7. Handa na ang Food and Drug Administration o FDA na makatrabaho si Secretary Carlito Galvez Jr. matapos italagang COVID-19 vaccine czar. Sa pahayag ni FDA Director General Eric Domingo, mahusay at very professional si Galvez pagdating sa trabaho. Sinabi pa ni Domingo na mandato ng FDA na aprubahan ang ligtas at epektibong bakuna na gagamitin sa bansa at i-monitor din ang epekto nito kasunod ng gagawing immunization. Matatandaan na unang iminungkahi ni Senate President Pro Tempore Ralph Recto na dapat magtalaga ang Malacanang ng vaccine czar para pamunuan ang pamamahagi nito. Sinisiguro naman ni Galvez na magagawa niya ang trabaho kahit pa siya ang chief implementer sa National Policy Against COVID-19 ng bansa. Our News, alas 7. Ikinalugod ng Department of Health ang pagkakahirang kay National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. bilang vaccine czar ng bansa. Sa statement, sinabi ng DOH na suportado nila ang pagkakatalaga kay Galvez at handa silang makipagtulungan sa kanya para sa paglulunsad ng ligtas at mabisang bakuna laban sa COVID-19. Nais din tiyakin ng DOH na ang bakuna ay accessible sa lahat ng Pilipino. Ang bagong tungkulin ni Galvez ay inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte sa cabinet meeting nitong Lunes, Nobyembre 2. Our News, alas 7. Iginiit ng Malacanang na si Pangulong Rodrigo Duterte pa rin ang may pinal na desisyon kung papayagan ang face-to-face classes sa susunod na taon. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, bagamat naghahanda ang Department of Education sa posibilidad na ibalik ang physical classes, ay kailangan pa rin alamin ang coronavirus situation sa bansa bago maglabas ng desisyon kung saan maaari nang makabalik ng eskwelahan ang mga estudyante. Binanggit din niya ng Department of Health na maaaring ibaba sa ilalim ng Modified General Community Quarantine sa first quarter sa susunod na taon. Nabatid na isinusulong ngayon ang alternatibong distance o blended learning bilang pamalit sa traditional in-person classes sa lahat ng community quarantine levels. Our News, alas 7. Og mao kato ang mga balita karong adlaw nga Miyerkules pitsa 4 ng bulan sa Nobyembre tuig 2020. Gikan na lang diri sa JL Broadcast Media 97.9 News Information Center Villanueva, Misamis Oriental. Kini na lang yung kauban sa balita, Francis Alan Naparo Tilapir mo ingon sa balita, komentaryo ug musika. Power Radyo. Maayong buntag mga ka-power. Our News, alas 7.
ugmang adlaw sa matak na og istasyon mag-uban tag-usab alang sa laing episode sa Power News alas 7. Power News alas 7. Daghang salamat.